We are going to continue our series on The Bible Explains, part 240. Today we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Your Next Season is Coming, part 19. Let's first commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done, all by your grace, for your glory, we pray in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Today, we are going to talk about Jeremiah. Jeremiah was a major prophet in the Old Testament, called at a very young age, who ministered to Judah around 626 to 586 BC, during the final years before Jerusalem fell to Babylon. Itong si Jeremiah ay propeta ng Panginoon, tinawag sa murang gulang. Siya po ay nag-ministry doon po sa Judah, at ang kanyang ministry ay magsalita ng mensahe ng Panginoon, at ito'y kanyang ginawa sa mga huling taon bago po ang Jerusalem ay bumagsak at masakop ng Babylonia. He is often called the weeping prophet because of his deep sorrow over the people's sin and the coming judgment. Yet he also proclaimed hope, the promise of a new covenant. Jeremiah chapter 31, verses 31 to 34. Ang mensahe po ni Prophet Jeremiah ay mensahe ng pagsisisi para sa bayan ng Diyos. Babala, bago sila sinakop ng Babylonia, siya po ay nagbigay ng paulit-ulit na paalaala na ito'y mangyayari bilang parusa sa kanilang mga pagsuway, pagtalikod at mga kasalanan. Hindi nga ho nakinig ang mga tao at nagkatotoo ang hula. Sinalakay po sila ng Babylonia, sinira ang Jerusalem, maraming namatay, at ang mga natirang buhay ay dinalang bihag papunta sa Babylonia. At ito po ang pumusong tinatawag Babylonian captivity. Sinakop sila ng Babylonia. Having said this, allow me to share with you today 3 things that happen when grace gives you a voice from the story of Jeremiah. Let's begin. Number 1, grace confronts your excuses. Grace confronts your excuses. Jeremiah chapter 1 verses 6 to 7. Sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am only a child. But the Lord said to me, do not say, I am only a child. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Tinawag ng Panginoon si Jeremias mula pa sa murang gulang upang maging tagapagsalita ng Panginoon, upang maging propeta at mensahero. Mensahe ng panawagan ng mga tao'y magbalik loob sa Diyos, magsisi at kilalanin ang Diyos ng Israel. Yun po ang ibinigay na ministry o assignment o responsibility
na ibinigay ng Diyos sa batang propetang si Jeremias. When God called Jeremiah, his first response was not confidence but hesitation. Wala siyang sapat na kumpiyansa. In fact, nag-hesitate siya at gumawa siya ng excuses. Ang sabi niya, "Oh, Sovereign Lord, I do not know how to speak. I am only a child. Hindi ako marunong magsalita. Bata pa po ako o bata lang po ako. Huwag ako." Ganyan po ang naging damdamin ni Jeremiah nang siya po'y tawagin ng Panginoon. Jeremiah saw his inexperience, but God saw his assignment. Jeremiah focused on his limitation, but God focused on his calling. This is often how grace confronts us. It speaks louder than our insecurity. Kinakatagpo po tayo ng biyaya ng Diyos sa mga panahong feeling natin hindi natin kaya. Kulang tayo sa taon, kulang tayo sa karanasan, kulang tayo sa kakayahan. Tulad na naging damdamin ni Jeremiah, "I am only a child. I do not know how to speak. Mahiyain ako. Hindi ako marunong magsalita. Huwag ako. Iba na lang ang tawagin po ninyo." Kung minsan ang pagtawag ng Panginoon sa mga tao, ang damdamin ay pare-parehas, tumatanggi at umiiwas at gumagawa ng mga dahilan. Lagi nga pong may kasabihan, ang taong ayaw, maraming dahilan. Kasi siya po'y nagdadahilan, kinatagpo ng Diyos yung kanyang mga dahilan. Grace does not call the qualified, it qualifies the called. I want to say that again. Grace does not call the qualified. Grace qualifies the called. Nauna muna yung pagtawag bago ang qualification. Ibang-iba sa mundo, hindi po ba? Sa mundo, bago ka tawagin, kailangan qualified ka na. Hahanapin muna ang qualification. At pagka-qualified ka, at saka ka tatawagin. Hindi po sa biyaya. Sa biyaya, tatawagin ka muna sapagkat wala namang qualified kahit isa, iko-qualify ka ng biyaya ng Diyos matapos kang tawagin. The Lord did not argue with Jeremiah's age. He simply overruled his excuse. God said to him, "Do not say, I am only a child." What did God say? You must go. Yun po ang sagot ng Panginoon doon po sa pagdadahilan o excuse na ginagawa ni Jeremiah. Remember, when God calls and sends, He enables. Hindi kanya tatawagin at ipagagawa ang gawaing hindi kanya bibigyan ng biyaya at lakas para ito magawa. The mere fact na tinawag ka ng Panginoon sa gawaing yan, asahan mo ang masaganang biyaya ng Diyos para magawa mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 3 verse 5, the Apostle Paul writes, "Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God." Ang linaw, ano po? Our competence comes from God. Not our education, not our curriculum vitae, not our personality, not our experience, but our competence comes from God. Notice the shift from self-competence to God competence. Grace transfers confidence from our ability to His sufficiency.
This is not motivational optimism. It is covenant reality. Hindi ito pampalakas ng loob lang. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. No, ito po ay reality sa tipan na kapag may tawag at may pinagagawa ang Diyos, hindi base sa pakiramdam, isusupply niya ang biyayang kakailanganin mo para magawa ang pinagagawa sa iyo. In Scripture, God consistently chooses those who feel unqualified. Example, Moses, Gideon, Isaiah, and Timothy. Ang apat na halimbawa po na ito ay larawan ng mga taong tinawag ng Panginoon, pero ang kanilang damdamin, sila po ay unqualified. Hindi po karapat-dapat, kulang sa kakayahan, pero tinawag sila ng Panginoon. Nang tinawag ng Panginoon si Moses, nagprotesta ang kanyang damdamin. Ang sabi niya, I am slow of speech. Mabagal akong magsalita. I am slow of speech. What did God say? God declared, I will help you speak. I will teach you what to say. Hindi uubra sa Diyos ang iyong mga pagdadahilan. Kasi pag tinawag ka niya, ang biyaya niya ang magpapalakas sa iyo para magawa mo ang pagkatawag mo. Can you say amen? Ganon din ang sinabi ni Gideon nung siya po'y tinawag ng Panginoon sa pamagitan ng anghel upang palayain ang Israel sa kamay ng mga Midyanita. Anong sabi niya? I am the weakest in our clan and I am the least in our family. Find someone else. Ako ang pinakamahina, ako ang pinakamaliit, ako ang pinakawalang silbi sa angkan at sa aming pamilya. Pero ito po'y nilagpasan ng biyaya ng Diyos nang siya'y tawagin. Ang tawag sa kanya ng Panginoon, mighty warrior. Siya po'y duwag, siya'y mahina ang loob at takot, pero nakita ng Diyos kung anong kayang gawin ng biyaya kapag sumagot ka ng oo sa tawag ng Panginoon. Marami sa inyong nanonood sa broadcast na ito, alam niyong tinawag kayo ng Panginoon. At maaring sa loob ng bulwagan na ito, ramdam po ninyo ang tawag ng Diyos sa iba't ibang gawain ng paglilingkod. Pero napanghihinaan kayo ng loob. Tulad po na naging damdamin ni Moses, tulad din na naging damdamin ni Gideon. Parehas din ang damdamin ni Isaiah. Ang sabi ni Isaiah, find someone else. I am a man of unclean lips. Madumi ang aking bibig. Huwag ako ang tawagin mo. Humanap ka ng iba na magsasalita. Pero pinili ng Diyos si Isaiah. Anong ginawa ng Panginoon? Dinampi ang kanyang labi. Siya po'y nilinis at pinaging dapat. Ganon din ang naging damdamin ni Timoteo, isang batang pastor. Ang damdamin niya ay, bata pa ako. Paano ko magagawa ang tungkulin ng isang pastor? Ang pagpapastor po hindi propesyon. Ang pagpapastor po ay hindi nakukuha dahil ikaw ay nag-aral. Ang pagpapastor po ay tawag. Dahil ikaw ay tinawag, sapat ang kanyang biyaya na ibibigay sa iyo, talino, lakas ng loob, kakayahang umunawa, kakayahang magsalita, kakayahang turuan ang mga ibibigay sa iyo ng Panginoon dahil ito ang biyaya ng pagkatawag. Anong sinabi ni Apostol Pablo sa batang pastor? Ang sabi niya, do not let anyone look down on you because you are young. He was talking to the young pastor, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Lahat ng binanggit ko sa inyo ay larawan at malinaw na halimbawa
ng mga tinatawag ng Panginoon ay yung mga taong ang damdamin, hindi sila karapat-dapat. Wala hong self-confidence. Kaya ko to. Kaya ko to. Sa sariling talino, galing at husay. The more nararamdaman mong hindi mo kaya, the more nararamdaman mong hindi ka karapat-dapat, lalo tayong sumasandal sa biyaya ng kanyang pagkatawag. Magagawa mo ito sa biyaya ng Panginoon. Shout amen. Therefore, when excuses whisper, you are too young, you are too inexperienced, you are too broken, you are too late, the grace of God answers, I have called you, I am with you, and I will speak in you and through you. Sa lahat ng mga excuses natin, isa lang ang sagot. Ang sagot ay ang biyaya ng ating Panginoon. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Your weakness does not disqualify you. It becomes the stage where His power is displayed. The Apostle Paul testified, when I am weak, then I am strong. 2 Corinthians 12:10. When I am weak, pagramdam kong mahina ako, pagramdam kong hindi ko kaya, doon ko nararamdaman, kaya ko pala, malakas pala ako, hindi sa kanang aking sarili, kundi sa pamagitan ng masaganang biyaya ng Diyos. Dahil ang ating Panginoon ang nagsabi kay Apostol Pablo, my grace is sufficient for you. Can you say amen? Amen. Grace confronts your excuses, not to shame you, but to free you. Because in Christ, your competence is not in yourself, it is in Him and His grace. Can you say amen? Amen. When grace gives you a voice, no limitation can silence what God has ordained. Kapag binigyan ka ng Panginoon ng tinig, may pagkakataon ka para maglingkod sa Panginoon, magsalita, magturo, o maaring umawit para sa Panginoon, sapagkat yan ay gawain na pinagagawa sa iyo ng Panginoon sa pamagitan ng kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil sa biyaya lamang ng ating Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Number 1, grace confronts your excuses. Kaya kung nakakaisip ka ng dahilan, tandaan mo, kukumprontahin lang ng Panginoon ang mga excuses mo dahil palaging panalo ang biyaya ng Diyos. Number 2, grace fills your mouth with His words. Again, grace fills your mouth with His words. Jeremiah chapter 1 verse 9. Then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, now I have put my words in your mouth. Pagkatapos magdahilan itong si Jeremias at sinabi niyang, hindi ako marunong magsalita, bata lang ako, kinanti ng Panginoon ang kanyang labi at sinabi sa kanya, inilalagay ko sa iyo ang aking salita. Mga kapatid, ang pagkatawag ng Diyos ay hindi hutsamba. Ang pagkatawag ng Panginoon ay purposeful. Hindi ka po biglang naisip ng Diyos na tinawag. Mula pa sa sinapupunan ng iyong ina, pinili ka na. Bago palikain ang mundo, ikaw ay pinili na ng Panginoon. Kaya hindi nagkataon na dumating sa iyo ang damdamin
na maglingkod sa Panginoon, umawit sa Panginoon, magturo at mangaral, o anumang uri ng serbisyo na aking maipaglilingkod, yan ay sinyales na nasa puso mo ang tawag ng Panginoon. Jeremiah's calling was not activated by eloquence, education, or experience. It was activated by divine touch. Kinanti, hinipo, dinampi ng Panginoon ang bibig ni Jeremiah. Ang sabi niya, I have put my words in your mouth. Kaya hindi ka mag-aalala kung tinawag ka ng Panginoon, ilalagay ng Panginoon sa iyong labi ang iyong bibig kasin. Kausapin mo ang iyong mga kamag-anak, kausapin mo ang iyong mga kaibigan tungkol sa mensahe ng biyaya. Pero sabi ng iba, bago pa ako, kabado pa ako, baka hindi ko masabi ng tamang-tama, baka kulang, baka kabahan ako, etc., etc. Kapag alam mo na pinagagawa yan sa iyo ng Panginoon, aksyonan mo. At kapag nandun ka na sa tagpo na nagbabahagi ka ng mabuting balita ng kaligtasan, magugulat ka, inilalagay ng Panginoon sa iyong labi ang iyong sinasabi at ang mga tao ay nakakatanggap ng biyaya ng Diyos. Say amen. Amen. God did not enroll him in speech training. He simply put his words in his mouth. The transformation was not psychological confidence, but supernatural impartation. Kinanti, hinipo, dinampi ang kanyang bibig. At sabi ng Diyos, I have put my words in your mouth. That is supernatural. Hindi ho yan kakayahan ng tao. Hindi ho yan gimmick. Hindi ho yan programa ng tao. Yan ay tawag ng Panginoon. Kaya ang mga taong tinawag ng Panginoon ay merong hindi pangkaraniwang kakayahan. Madali nilang naiintindihan ang salita ng Diyos. Madali nilang naipapaliwanag ang salita ng Diyos. Maliwanag nilang naipapaliwanag ito. Hindi dahil matalino sila, hindi dahil magaling sila, kundi dahil mayroon nga pong pagkatawag. At pag mayroong calling, mayroon pong enablement. Mayroon pong grace na mag-i-enable sa'yo to do what God has called you to do. Magugulat ka na lang ng malaking pagkagulat. Nagawa mo. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. This is the nature of grace. It does not merely encourage you to do better. It supplies what you lack. Kung anong kulang, isinusupply ng biyaya ng Diyos upang pagkatapos magawa ang anumang dapat ay gawin, alam mo na nagawa lang ito dahil sa biyaya ng Diyos. At tandaan, kapag sa biyaya nagawa, sa Kanya ang kapurihan, all by His grace for His glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Mayroon pong dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang paraan ng grasya. Dahil ang original sin is pride. Pride is I want to do it my way. Grace is you allow it to be done by God's way. Ang paraan ng Diyos ay paraan ng biyaya. Upang kung ito'y magawa, ang Diyos lamang ang maluwalhati at mapuri. Remember, maging sa ating kaligtasan, for by grace we have been saved through faith, and this not of ourselves, it is not by works, it is by grace, so that no one can boast. Ayaw ng Diyos ng kayabangan. Bumagsak si Lucifer sa kayabangan. Sa listahan ng lahat ng kasalanang kinamumuhian ng Diyos, number 1 sa listahan ang kayabangan.
Kaya pinipili ng Diyos ang mga taong feeling nila wala silang may pagyayabang, kapos sa anumang maaring ipagyabang, upang kung sakali, sabi nga ni Pablo, kung ako'y magyayabang rin lang naman, ang ipagyayabang ko ay ang Panginoon. Sabi ng iba, si Apostol Pablo may mataas na pinag-aralan. Si Apostol Pablo ay matalino, magaling at mahusay na tao, nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Pero hindi po napansin ng iba ito. Ang kahusayan at kagalingan ni Pablo ay sa kautusan. Ginamit si Pablo sa mga hintil na hindi niya magagamit ang kanyang kaalaman. Ibig sabihin, siya'y maglilingkod, pupunta sa mga hintil na walang kamalay-malay sa kautusan, gayon ang kanyang line of expertise, ang kanyang husay at galing, ipaliwanag ang kautusan, kakausapin niya ang mga hintil na walang kamalay-malay sa kautusan. Ginamit si Pablo sa paraang hindi po niya maipagmamalaki upang masabi niya sa biyaya lang ng Panginoon. Mga kabiyaya, palaging tandaan, pag tinawag ka ng Panginoon sa namang uri ng paglilingkod, laging sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Jeremiah had already confessed his inadequacy. Ang sabi niya, I do not know how to speak. God's response was not, try harder. Kaya mo yan. Try harder. Try hardest. More practice. You can do it. No, God did not say that. It was supernatural. What did God do? God touched his mouth, and God said, I have put my words in your mouth. What is that? Supernatural. The impartation of God to his life. The impartation of word, the word of God into his heart, life, and whole being. The grace of his word and the word of his grace empowers him to fulfill his call. Ang biyaya ng kanyang salita at ang salita ng biyaya ang sa kanya'y nagpalakas. Mga kapatid, mapalad tayo sa panahon natin ngayon sapagkat nasa atin na pong complete canon of the Scripture. Ang Biblia, ang salita ng Diyos na maaari nating mabasa, na ang sentrong mensahe ng buong Biblia ay ang tinapos na gawa ni Kristo. Ang matandang tipan ay mga hula patungkol sa mangyayari sa krus. Ang bagong tipan ay istorya, kwento at tala ng mga nangyari sa krus. Pag pinagsama mo sa gitna, nagsalubong ang maliwanag at nag-iisang mensahe. Ang tawag ni Pablo, ang mensahe ng krus. The message of the cross, the power of God unto salvation. Yun po ang inilagay ng Panginoon sa ating isip, puso, at inilagay sa ating bibig. Kaya kung tayo po'y magsasalita, yun lang ang mensahe po natin. Hindi nyo kinakailangan magaling magsalita, kailangan nyo lang ang salita ng biyaya. Bigkasi ng salita ng biyaya. Ang kapangyarihan ay wala sa iyong kakayahan. Ang kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos, na pag binigkas mo ang mensahe ng biyaya, may dalang biyaya, magbibigay ng biyaya, at ang biyaya ang gagawa habang sinasalita mo, biyaya rin ang gagawa habang nakikinig ang tao, upang pagkatapos ng lahat ng ito, ang kapurihan ay sa Diyos lamang at wala ng iba. Jesus later confirmed this same grace principle when he told his disciples in Luke 12:12, "For the Holy Spirit will teach you that time when you should say." The Spirit will teach you
that time, sa panahon na yan na nagsasalita ka, what you should say. Hindi ka dapat mangamba, hindi ka dapat mag-alala. All you need to do is just say yes. If you know in your heart of hearts you are called and you are being called, and God's calling is in your life, and God is giving you a voice, you just say, yes, Lord. And He will touch your mouth, and He will put His words in your mouth in the same manner that the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. Hebrews chapter 4, verse 15 to 16 declares that Jesus is our great high priest who sympathizes with our weaknesses because He understands human limitations. We can approach the throne of grace with confidence to receive help in time of need. Ang ating kumpiyansa ay nandun po sa tinapos na gawa ni Kristo. Nang siya'y mamatay at isinigaw ang pumosong linya, it is finished. And He further said, Father, into your hands I command my spirit. He gave up His ghost, He breathed His last and died. Sabi sa Biblia, ang tabing ng templo ay napunit mula sa itaas pababa. Ang kurtina na ito, ang tabing na ito ang nagpapahiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan kung saan naroon ang Ark of the Covenant. Walang pwedeng pumasok sa loob except high priest once a year. But when Jesus died on the cross, we can now enter the throne of grace with so much confidence because Jesus had become our great high priest. Pwede na tayong pumasok sa dakong kabanal-banalan, enjoy His presence, and receive grace, and need of help is always available all the time. Can you shout amen? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Grace-filled health includes wisdom, the right words, and boldness. Kailangan ng karunungan, kailangan po ng tamang salita, at kailangan po ng katapangan. Ang mga ito ay kailangan at ibinibigay ito ng biyaya ng Diyos. Grace does not shame your insufficiency or your inability. It meets them, strengthens them, and turns them into a platform for God's power. Yung kawalan mo ng kakayahan ay nagiging entablado para ipakita ng biyaya ng Diyos ang kaya niyang gawin sa mga taong umaasa sa biyaya ng Diyos. Ano sabi ni Pablo? When I am weak, then I am strong. Paano niyang masasabi kung kailan ako mahina, doon ako malakas? Pablo, nililito mo kami. Sabi mo nga, mahina ka eh. Paano ka naging malakas kung mahina ka? Ang sabi niya, kung ako'y mahina, doon ako malakas. Dahil gumagana ang biyaya ng Diyos sa mga taong nagsasabi, hindi ko kaya. Pwede mo nang sabihin ngayon, magagawa ko ito sa pamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya ko sa biyaya ng Diyos. Amen? But you need to say yes. God is calling you. You need to say yes. Ang tawag ng Diyos ay para sa lahat. Huwag niyong sabihin na tayo kailangan maging pastor lahat. Huwag niyong sabihin kailangan lahat ay tumatayo sa likod ng pulpito at nagsasalitang tulad nito. Hindi po. Lahat tayo'y tinatawag magsalita. Iba't iba lang ang ating platform.
Mayroon pong platform ng pang-isahan, may platform na pang-pamilya, may platform para sa maliit na grupo, meron ding platform para sa malakihang grupo. Alamin mo kung anong platform ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, at ang tapang at lakas ng loob ay galing sa biyaya ng Diyos para ibahagi natin ang pinaka makapangyarihang mensahe ng biyaya, ang tinapos na gawa ni Kristo. Shout amen. Alam niyo po ba mga kabiyaya na may mga makakausap kayo na hindi makakausap ng iba? Alam niyo po ba na may mga mapupuntahan kayong lugar na hindi mapupuntahan ng iba? Dinala ka ng Panginoon dyan. Nakausap mo ang tao na yan. May opportunity ka para sabihin sa kanya kung anong ginawa ng biyaya sa iyo. And it is no secret what God has done and what God can do. What He has done to you, He will do to others. Hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Ikwento mo lang. Hindi kailangan mag-preach. Hindi kailangan ng maraming sitas at mga bersikulo. Ikwento mo lang kung paano ka binago ng biyaya ng Diyos. At ito'y mensahe na ng biyaya na ginawa ni Kristo sa iyong buhay. Shout amen. Kayo po ba'y binago ng biyaya ng Diyos? Itaas ang kamay ng mga buhay na binago ng biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Ano po yan? Yan po ay mensahe ng biyaya. Dahil hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, binago tayo ng biyaya ng Diyos. Hindi kinakailangan maging perpekto para maging handang magsalita. Dahil kung aantayin ng Diyos maging perpekto tayo, hindi na tayo makakapagsalita habang buhay. Habang tayo'y piniperpekto ng kanyang biyaya, binibigyan ka ng entablado, binibigyan ka ng audience, may nakakausap ka, 1, 2, 3, 4, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa komunidad na yung ginagalawan, manong masabi mo man lang sa kanya, mahal ka ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Maaring yun ang pinakamagandang mensaheng maririnig niya, sapagkat nagdududa na siya, may nagmamahal pa ba sa akin? Iniwanan siya ng kanyang asawa, iniwanan siya ng kanyang magulang, iniwanan po siya ng mga tao, akala niya ay magmamahal sa kanya. Then all of a sudden, someone said to him or to her, God loves you and He has a wonderful plan for your life. How can you say that, my friend? Paano masasabing mahal ako ng Diyos? Ipakita mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Minahal niya tayo nung tayo'y mga makasalanan pa. Si Jesus ay namatay para sa atin. Can you shout amen? Tandaan mga kabiyaya, grace fills your mouth with His words. Hindi ikaw maglalagay ng salita sa iyong bibig. Ang Diyos ang maglalagay ng salita sa iyong bibig sa panahong bibigkasin mo na ang simpleng patotoo ng ginawa ng biyaya ng Diyos sa iyo. Kung paano ka binago, kung paano ka pinagpala, kung paano mahimala kang pinagaling, kung paanong inayos ng Diyos ang iyong buhay, paanong pinaunlad, paanong inangat ng Diyos ang iyong buhay. Kwento ng biyaya. Ang biyayang dumating sa buhay mo, sa pamilya mo, sa pag-aasawa mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa karir mo, naging maayos lahat. Ako'y naniniwala, interesado ang taong makinig, sapagkat ang tao gusto ring magbago. Hindi nga lang nilalam kung paano. At least may pagkakataong magbago sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kwento ng tinapos na gawa ni Kristo. And if you believe that, shout amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Number 3, grace sends you with purpose. Write it down. Grace sends you with purpose. Jeremiah chapter 1 verse 10. See, today I appoint you. God was talking to Jeremiah. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build
and to plant. Jeremiah's calling was purposeful. His authority over nations and kingdoms was not political, but spiritual. The authority of God's Word. Tandaan natin, ang authority ni Jeremiah ay hindi nanggaling sa Kongreso, hindi nanggaling sa Senado, hindi galing sa politika, hindi dahil po siya binoto ng mga tao. Ang kanyang kapamalaan ay nanggaling sa salita ng Diyos na inilagay sa kanyang labi. Sabi ng Panginoon, I am sending you to speak the word, and I am sending you to release the word. His influence did not come from political power, but from proclaiming what God has spoken, the words that God placed in his mouth. Listen, beware of relying on political power to change the world. True and lasting transformation comes through the power of God's Word. Marami pong mayroong mga paniniwala ang tawag messianic syndrome. Parang sila po ay mayroong tama sa utak at ang sabi sila raw ang tagapagligtas ng buong mundo. Sila raw ang may kakayang magligtas ng Pilipinas. Kaya wag daw silang kalimutang iboto. Kitang-kita po na meron po silang tinatawag na messianic syndrome. Feeling nila na pag nagkaroon sila ng political power, pag sila ay nahalal na maging presidente o kaya naman iba pang mga political offices, ay magkakaroon sila ng kapangyarihang baguhin ang ating bansa o kaya na may baguhin ang mundo. Bigo po, hindi kayang baguhin ang politika ang problemang kinakaharap ng ating bansa o maging ng buong mundo. It will take greater power than politics to change the situation of our country. Ang hindi maintindihan ng ibang mga pastor, ang kanilang matapat na pagtuturo at pangangaral ng mensahe ng biyaya ay nakakatulong na po sila upang mabago ang ating bansa. Hindi kinakailangan lumahok sa politika, hindi kinakailangan maging kandidato at makakuha ng pwesto para ikaw ay maging dahilan ng pagbabago. You can be an agent of change by merely sharing the Word of God, because the Word of God can change lives. And when lives are changed, the nation changes. Dahan-dahang nagbabago ang bansa kapag ang mamamayan nito ay nababago, at ang pwede lang magbago sa mamamayan ay ang mensahe ng biyaya, ang tinapos na gawa ni Kristo. Amen. Sabi ng iba, ang sagot daw ay relihiyon. Kaya dumami ang relihiyon, pero hindi naman po nalutas ang problema, dahil marami sa problema natin ay bunga ng relihiyon. Dahil mismo ang relihiyon pumasok na sa politika, pati politika at relihiyon nagsama na, kaya lumaki na ang problema ng ating bansa. Sabi nila magbabago ang tao kung mayroong relihiyon. Hindi totoo. Pumunta ka sa Muntinlupa, lahat ng nakakulong mayroong relihiyon. Nagbago ba ang tao? Hindi. Makasalanan pa rin. Anong nangyari? Ang tawag sa kanya, religious sinner. Sinner pa rin, pero religious. Nagdadasal muna bago magnakaw. At ang sabi niya, Diyos ko, wag akong mahuli. Nagdadasal muna bago magsugal, na ipakita sa kanyang mahiwagang numero. Nagdadasal muna bago magkasala, na wag siyang mahuli ng kanyang asawa. Very religious, and yet remain sinners. Sabi ng iba, bigyan natin ng importansya ang edukasyon. Dahil pag ang tao ay edukado hindi na magiging makasalanan. Hindi rin. Kapag hindi ho nakapag-aral,
siya po'y makasalanan, ang gagawin niya po ay snatcher. Dahil kulang sa pag-aaral, mga agaw ng cellphone, mga agaw ng relos, mga agaw ng bag. Makasalanan pa rin. Pero kapag nakapag-aral, nagiging congressman. Nagnanakaw pa rin. Na huwag kayong mag-alala, hindi ko naman nilalahat at hindi ko tinutuko yung congressman ninyo, kaya relax lang, huwag kang magalit sa mga ngaral na ito. Ang sinasabi ko po, generic, pangkalahatan, kagaya ng nakikita natin sa mundong ating ginagalawan. Ipaalala ko lang po sa inyo, hindi sagot ang politika, hindi sagot ang edukasyon, hindi sagot ang relihiyon. Ang kailangan ay ang mensahe ng biyaya ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout Amen! Pansinin ninyo kung ano nangyayari sa bayan ni Juan de la Cruz. Kung sino pa yung mga pinaka-reliyosong mga tao, sila po yung may mga dungis at kumisa sila pa yung mga napagbibintangan. Bakit? Sapagkat hindi ho sagot ang relihiyon. Ang kailangan ng tao ay relasyon sa Diyos at mangyayari lang yan sa pamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, biyayang kaloob ng Diyos para sa lahat. Shout Amen! Palakpakan si Lord. Hallelujah! Mga kabiyaya, ang mensahe po na yan ay hindi lang para sa mga pastor sa likod ng pulpito o para sa mga pastor sa social media. Ang mensahe po na yan ay para sa bawat isa sa atin. Saan man ipadpad ng Panginoon ang ating mga panyapak, saan man tayo matagpuan, kausap ninyo ang inyong mga loved ones, unsaved loved ones, mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, pinsanes, mga pamangkin, lolo, lola, mga kaibigan, mga kumpare, mga long time friend na minsan naimbitahan ka lang mag-lunch o mag-imbitahan kang mag-dinner. Pero meron kang opportunity at sinabi, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nais ko lang ikwento sa iyo ang ginawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ko. Kilala mo naman ako, kilala mo ako. Pero nung matagpuan ko ang biyaya ng Diyos, nagbago ang buhay ko. Ipaliwanag mo sa kanila, hindi ito relihiyon. Promise, hindi ito religion. Ito'y relasyon sa Panginoon. Kapag sinimula mo nang magsalita, ramdam mo yung lakas ng loob, hindi na po mapipigil. Tuloy-tuloy na. Dahil ang naglalagay ng salita sa iyong bibig ay ang Panginoon. Ibinabahagi mo na ng may katapangan ang salita ng Diyos. Kailangan lang simulan. Hindi o politika. Sinabi ni Jesus, ang aking kaharian ay wala sa mundo na ito. Pakinggan niyo po, sabi niya, John chapter 18 verse 36. This is what Jesus said when He was talking to Pilate. Si Pilato po isang politiko. Sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now, my kingdom is from another place. Kaya ang kaharian ng Diyos ay hindi political kingdom. Kay mga nangangarap na magtatayo ang Diyos ng kaharian sa mundo sa pamamagitan ng political scheme, maling-mali. Hindi ho pwedeng gamitin ng Diyos ang politikang itinatag ng tao para itatag ang kanyang kaharian. Ang tinatag ng tao ay maruming kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay malinis, banal, at ang naghahari ay si Kristo. At kung si Kristo ang naghahari, ang mga pinaghaharian ay pinagpapala at pinapaboran. Shout Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Alam nyo, yung iba lumalakas ang loob dahil sa survey. O lumalabas ka sa survey, ikaw ay number 1, number 2, tumakbo ka na. Anong tawag dyan? Sulsul. Tumakbo ka na. May kilala po kong ilan, wala namang balak tumakbo. Biglang nakita niya na may nanaginip. At sa panaginip ay nagsabi na siyang magiging presidente ng Pilipinas. Tumakbo nga. Anong basihan? Panaginip. Anong basihan? Propesiya. Anong basihan? Guni-guni, kuro-kuro.
gusto ng political power to change the nation. Can it be? No, it cannot. Hindi ho pwedeng mabagong bansa sa paraan ng politika. I'll show you the verse. John chapter 6 verse 15. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, what did he do? Withdrew again to a mountain by himself. Nang lumapit ang mga tao at sinabing, Jesus, lumalabas sa survey, number 1 ka. Gagawin ka na naming hari. At pag ikaw ng hari, tatalunin mong imperyo ng Roma at itatatag na natin ang paghahari ng Diyos sa mundo. What did Jesus do? He withdrew himself. Again, he went to the mountain by himself. Hindi ho pinatulan ni Jesus ang alok na politika para mag-instigate ng change sa mundo. Ang pagbabago po ay hindi ho maramihan. Ang pagbabago po ay isahan. Isang tao, isang tao, isang tao, isang tao. Hindi magtatagal pag pinagsama-sama mo na ang bawat isang pinagbago ng biyaya ng Diyos. Bago gulat ka, ang buong bansa ay binago na ng Panginoon dahil ang mga mamamayan ay binago ng biyaya ng Diyos. Shout amen. Sa mga kapwa ko pastor o obispo na nanonood sa broadcast na ito, huwag niyo na pong pangaraping lumahok pa sa larangan ng politika. Ang inyong matapat na pagtuturo, pangangaral, nakakatulong na po kayo sa ating bansa. Dahil sa totoo, may mga taong dating lasenggo, dating adik, dating sugarol, peste ng lipunan. Mabuti na lang hindi sila inabot ng tukhang. Nabigyan sila ng pagkakataong magbago at ngayon sila yung mga mabubuting mamamayan ng lipunan. Dahil walang tao na hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Let's give them a chance! Kahit ang pinakamasamang adik, kayang baguhin ng Panginoon. Give a person a chance to live. Hindi kinakailangan patayin. Kung adik, pwede siyang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Dahil ang taong alipin ng droga ay makasalanan, parehas din ang taong alipin ng alak, alipin ng kabastusan, alipin ng sugal. Magkakaiba lang po ang kanilang pagkakaalipin, pero walang hindi kayang palayain ng Panginoon sa sino mang makatanggap ng biyaya ng Diyos. Shout amen. Sa community na ito, without even naming names or even without raising hands, I can even attest the fact na may mga tao po dito na dating adik pero binago ng biyaya ng Diyos dahil nabigyan sila ng pagkakataon. Can you say amen? Yan po yung mensahe na hindi para sa mga pastor lang, kundi sa mga taong maaabot mo. Baka may pamangkin ka, baka may kamag-anak ka, baka may anak ka nalulung sa masamang droga, o lulong sa bisyo, o lulong sa sugal, nagnanakaw na para magsugal, parang wala nang pag-asa. Walang hindi kayang baguhin ang biyaya ng Diyos. Hindi sa paraan ng politika, kundi sa paraan na inilagay ng Diyos ang kanyang salita sa ating labi. Bigkasin lang natin dahil lahat tayo tinawag ng Panginoon. Can you say amen? God sent us not to change the political landscape, but to change the hearts of people through the message of His grace. When hearts are changed, the nation changes. Pag nabago ang mamamayan, ang bansa ay nababago. Bakit po may mga pulpul na politikong naupo? Dahil meron pong mga mamamayan na nakukuha po sa bayad.
Ngayon, hiyang-hiya kayo sa sarili ninyo kung bakit ang mga taong ito'y naupo. Sapagkat may mga tao na sa halagang 500, sa halagang 1,000, sa halagang 2,000, ipinagkanulo niya ang kinabukasan ng kanyang bayan. Ba't hindi tayo maging matalino sa panahon ng halalan? Ba't di maging mapanalanginin? Piliin ang tamang pinuno. Hindi dahil number 1 siya sa survey, hindi dahil winnable siya. Tignan natin yung may kakayahan. Tignan natin yung may pag-ibig sa bayan. Tignan natin yung pong isusulong ang interes ng atin pong mga kababayan at hindi interes ng mga dayuhan. Yung ipaglalaban yung mga Pilipino dahil ito'y para sa atin. Huwag po yung nabigyan lang ng 1,000, 2,000, yun ang kapalit. Kaya kita nyo, hindi na matapos-tapos ang problema ng bayan ni Juan de la Cruz. Sapagkat ang may kagagawan po niyan ay ang mga ganid sa pera. Ganid na mga nakaupo at ganid ng mga taong nagpaupo sa kanila. Anong solusyon sa problemang yan, Bishop? Ang solusyon sa problema na yan, magbago ang bawat isa. At ang magbabago lang sa atin ay ang mensahe ng biyaya, ang biyayang nakakapagpabago sa buhay ng tao. Shout amen! Sabi ng iba, Bishop, you're trying to spiritualize the real problem of our nation. No, I'm not trying to simplify. I'm not trying to spiritualize. I am trying to be straightforward. Ang problema ng tao'y kasalanan. Ang solusyon ay si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa sa krus. Kung ang problema ng tao, pera, mas madaling lutasin. Hihingin lang ng Panginoon ng GCash number mo. Padadalang ka ng pera, solve na ang problem mo. Kung ang problema lang ng tao ay pagkain, pipila ka na lang sa 4-piece, kakain ka. Pero ang problema ng tao, hindi yung pagkain, hindi yung damit, hindi yung pera. Ang problema ng tao ay kasalanan, hindi kayang i-legislate ang solusyon sa problema na ito. Hindi kaya ng politika, hindi kaya ng Senado, hindi kaya ng gobyerno, hindi kaya ng Kongreso, hindi rin kaya ng relihiyon. Si Jesus lang ang tanging solusyon. Wala nang iba. Tanggapin si Jesus. Ang tao ay magbabago. Shout amen. The real problem is not political but spiritual. Political problems are only symptoms of the real problem. Yung nakikita niyo problema sa politika, ekonomiya, symptoms po nung tunay na problem. Ang problem ng tao ay kasalanan. You know why people cannot fix the problem? Look up, you look at my eyes. You know why people cannot fix the problem? Because they are the problem. Because there is an old adage that says, you cannot face the problem if the problem is your face. That is true. People cannot fix it because they are the problem. We need the grace of God to fix the problem. Ang pamilya, in a small scope, simulan natin sa maliit, ang pinakamaliit na bahagi ng isang komunidad, family. Kapag may kasalanan sa pamilya, wasak ang pamilya. Pero pag pumasok ang biyaya ng Diyos, na bago ang buhay ng nanay, ng tatay at mga anak, nabubuo ang pamilya. Can you say amen? Kung kayang gawin ito in a small scope, you can just see it can be done in a bigger scope. Ang problema natin sa bansa ay kasalanan. Ang solusyon hindi relihiyon. Ang solusyon hindi politika. Ang solusyon ay malayang pangangaral ng mabuting balita ng tinapos na gawa ni Kristo. Huwag natin pag-usapan ng relihiyon. Huwag natin pag-usapan ng pangalan ng simbahan. Ang pag-usapan natin, anong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang pag-usapan natin, sapat ba ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At kung ito ang solusyon,
marinig ito ng tao, ang buhay ay mabago. At pag nabago ang buhay ng bawat isa, magugulat tayo, mababago ang buong bansa at mapalad ang bansa na ang Panginoon ay Diyos at ang Diyos ang Panginoon ng bansa. Shout Amen! Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Jeremiah's assignment include uprooting and planting. Grace still works this way. The word uproots lies and plants truth. The word tears down stronghold and builds faith. The word destroys condemnation and plants righteousness. The word overthrows fear and establishes hope. What is the solution? The Word. What is the Word? The Word of His grace and the grace of His Word. Kapag yan pong naipangaral, naituro, hindi simbahan, hindi reliyon, hindi pastor, hindi obispo, titino ang bawat tao. At pag tumino ang bawat tao, titino ang ating bansa. At pag tumino ang ating bansa, mararanasan natin ang tunay na pagpapala. Napakayaman ng bansang ito. Pag nababalitaan po ninyo ang bilyon na nananakaw, nakakapanlumong isipin, Diyos ko, napakayaman po pala ng aming bansa. Baka nga dumating ang panahon, hindi kailangan mag-abroad ng ating mga kababayan sa sobrang yaman ng ating bansa, na kinamkam lamang ng iilan. Mga ganid na walang kasapatan. Mga ganid na hindi na natuto. Paulit-ulit na problema ng ating bayan. Am I being condemnatory? No, I'm not. I'm just being straightforward. Mahal natin ang bansa na ito. Walang sino mang tao na pwedeng mag-angkin siya lang ang nagmamahal sa bansang ito. Lahat tayong mga Pilipino, mahal natin ang bansang ito. At dahil mahal natin ang bansang ito, alam natin ang solusyon. Ang solusyon ay ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos para sa Pilipinas. Shout Amen! Malakas na palakpakan para sa Panginoon. Amen. Tapusin natin ang kasinungalingan ng relihiyon at maipangaral ang tamang mabuting balita. Tapusin po natin ang mapang-alipin na sistema ng relihiyon at hayaan natin ang mapagpalayang mensahe ng biyaya, palayain ang bawat isa at maglingkod sa Panginoon una sa lahat at makita natin ang pagpapala bawat isa at sa buong bansa sa kabuuan. Can you say amen? When grace sends you and gives you grace-filled voice, it carries a life-changing purpose. At the end, life change matters most because when lives are changed, tell me what will happen? The nation changes. I just hope and hope with all my heart that we will have the opportunity to bring the message of full grace to our nation. That is why we have this what we call Full Grace Philippines. Ang ikinakalat natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, hindi po relihiyon, kundi ang mensahe ng biyaya ng Diyos. Inilagay sa bibig ng bawat isa. Hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga tumatayo sa likod ng pulpito, kundi sa bawat isa sa atin. Bawat nanay, bawat tatay, bawat anak, bawat empleyado, bawat estudyante, bawat bata, matanda, na may opportunity, ikwento ito sa iba, at ang buhay ay mabago, nakakatulong na tayo sa kabuuan. Dahil ang bawat isang kaluluwa ay mahalaga,
nadagdagan ng isa pang kaluluwa, nadagdagan ng pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-sampu, dumami, naging 20, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, hanggang sa buong Pilipinas ay maabot ng mensahe ng biyaya. Yan ang ating panalangin. Can you say amen? Let's see them again. 3 things when grace gives you a voice. This voice is not exclusive for just anyone. This voice is for everyone. Let's read them out loud. Malakas, sabay-sabay. Ready? Sit up straight. Malakas. Hinihiling ko po malakas na pagbasa. Samahan po natin, mga nanonood sa broadcast na ito, ang ating mga kabiyayang narito sa bulwagan na ito. Malakas, sabay-sabay. Number 1. Number 2. Number 3. And let's talk about the life application. Ngayong alam na natin kung ano ang ginagawa ng biyaya kung binigyan po tayo ng tinig. Bawat isa sa atin may tinig. Bawat isa sa atin, iba-iba lang ang ating platform. Bawat isa ay may tinig. Binigay yan. Kaya kinukumpronta ng biyaya ang excuses mo. Nilalagay ng biyaya ang salita ng Diyos sa iyong bibig. At isinusugo ka ng biyaya na mayroong layunin. Ang layunin ay pangkalahatang pagbabago. Nagsisimula lang sa 1, 2, 3. Ang 3 naging 5, ang 10 naging 20, 100, 1,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000. At higit pa, ang kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Application number 1. Don't let fear stop you. Grace speaks through you. In the life of Jeremiah, fear was real. He felt too young, too weak, too overwhelmed for the calling. Jeremiah 1:6. Yet God assured him, do not be afraid, for I am with you. Jeremiah 1:8. And the Lord promised, He put His words in his mouth. Jeremiah 1:9. Ang kanyang nerbiyos at takot kinumpronta ng biyaya. Inassure ang kanyang pagsama at inilagay ang salita sa kanyang bibig. Jeremiah did not speak because he was fearless. He spoke. Tell me why? Because grace empowered him. Sabi ng iba, Bishop, nervous ako, natatakot ako. It's okay. It's okay. It's okay to feel like that. But you can begin to speak. And the grace of God will empower you. Ang pinakamasayang araw ng buhay mo ay ang iyong kamag-anak makakilala ng biyaya ng Diyos. At ang pinakamasayang araw ng buhay mo, ang asawa mo, ang magulang mo, ang mga anak mo. Mga taong malapit sa iyo, hindi mo lang sa buhay na ito makasama. Makasama mo hanggang sa kabilang buhay dahil tinanggap nila ang masaganang biyaya ng Diyos. Sino magsasabi sa kanila? Kayo po. Dahil kayo ang kausap nila araw-araw. Huwag matakot. Magtiwala sa ilalagay ng Diyos na salita sa iyong bibig. Don't let fear stop you. Grace speaks through you. The same God who strengthened Jeremiah will give you the words and the courage for your calling and assignment. Ang pamilya mo, assignment mo. Ang kamag-anak mo, assignment mo. Ang mga kaibigan mo, assignment mo. Ang mga kasama mo sa trabaho, assignment mo. Sila yung malapit sa iyo. Huwag mong antayin tumawid sa kanilang kabilang buhay na wala man lang nagsabi sa kanila na mahal sila ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay para sa kanila. You are God's voice wherever God sends you. Number 2, grace fills your mouth, trust His words. In the calling of Jeremiah, he felt inadequate. And he said, he did not know
how to speak. Sabi niya, hindi ko alam magsalita. Jeremiah 1:6. But the Lord touched his mouth and declared, I have put my words in your mouth. Yun yung assurance. I have put my words in your mouth. Jeremiah's strength was not eloquence, but divine supply. I-try mo lang. This week, kausapin mo ang iyong pinsan. Kausapin mo ang iyong tsuhin. Kausapin mo ang iyong magulang. Try this week, and you will be surprised. To a big surprise, that God will put His words in your mouth. Divine supply. In the New Testament, Jesus assured His disciples and us in Luke 21:15, for I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. Huwag tayong magambala sa mga kontra, mga persecutor. Kung hindi sila agad tumanggap, huwag kang masiraan ng loob. At least nakapagpunla ka na ng salita ng Diyos. Maaring didiligan na lang po ito ng iba. Maaring didiligan ito ng broadcast na mapapanood niya. O maaring didiligan ito ng kaibigan niya. O ng sino pa man. Pero someone has to plant the seed. And you are the one who can plant the seed, because God has put His word into your mouth. Grace fills your mouth. Trust His words. The same God who empowered Jeremiah and the early disciples will speak through you. Tell me when? Today. Because today is the day of salvation. Pagramdam mo na parang pinapakausap sa iyo ng Panginoon, makinig po kayong maigi. Pagramdam mo, ikaw ang kinakausap para kausapin ng tao na yan, huwag mong ipagpaliban. Sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa susunod na araw. At least meron siyang opportunity to hear the gospel today. Hindi kinakailangan maging well-versed sa Bible. Di mo kailangan kabisado yung mga verses. Di naman din alam eh. Alam niya ba yung mga verses? So you don't have to be well-versed. Kasi kung sasabihin mo yung verse, di rin naman niya alam. Di niya nga alam ang Bible eh. Pero alam niyo po kung anong mahalagang malaman niya. Mahal siya ng Diyos. At may magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Malaman niyang si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kanya. Malaman niya na hindi reliyon ng kaligtasan, kundi regalo bigay ng Diyos sa sino mang tumanggap. Tapos tanungin mo siya, gusto mo bang tumanggap? Aba, oo naman. Sinong gustong tumanggi? Gusto kong maligtas. Manalangin tayo ng pagtanggap. Hindi kinakailangan maging perpekto ang panalangin. Akayin mo lang siya sa simpleng panalangin ng pag-amin na ikaw ay makasalanan. Kinikilala mo si Jesus ang tagapagligtas. Tinatanggap mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Simple as that. Ang hindi mo na kayang gawin, ipagkatiwala mo na sa Panginoon. Sapagkat hindi babalik ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan. Say amen. Number 3, I'll close with this. Step out. Grace sends you with purpose. Ang layunin kung bakit tayo nandito at wala pa sa langit ay sapagkat gagamitin tayo ng Panginoon para ikalat ang mabuting balita. Kung hindi rin lang yan ang dahilan, maigi pang nasa langit ka na. Mas maganda ang langit kaysa sa mundo na ito. Kaya lang tayo nandito ay sapagkat mayroon pang misyon na pinagagawa ang Panginoon sa atin. At ang misyon na yan ay bigkasin ng ating bibig ang inilagay niya sa atin ang mensahe ng biyaya. When God called Jeremiah, he hesitated, feeling too young, feeling unqualified. Sabi niya sa Jeremiah 1:6,
But the Lord answered him, "You must go to everyone I send you to," and assured him of his presence. God said, "I will be with you." Yun din ang binanggit ng Panginoon sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, "Surely I am with you to the very end of the age." The great Emmanuel, the presence of God, God is with us. Kaya napapawi ang nerbiyos, napapawi ang takot, dahil alam mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon, kasama mo ang tumawag sa iyo. Shout amen. Jeremiah did not step out because he felt confidently ready. He stepped out. Tell me why? Because grace had appointed, what else? And empowered him. Ganon din tayo. In-appoint tayo at in-empower tayo ng grace. Hey, look up here, look at my eyes. Hindi si bishop lang. Hindi po mga obispo at mga pastor lang. Lahat tayo ay tinawag, pinili para bigkasin ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Step out. Grace sends you with purpose. When God calls, His grace goes before you, speaks through you, sustains you in your God-given assignment. And your first assignment is your family, the people around you, the people closest to your heart. Make sure you have shared with them the gospel of grace. Let's see them again. 3 life application. Malakas, sabay-sabay. Umupo ng maayos. Upo ng matuwid, isuot ang sinturong pangkaligtasan. This is the touchdown. Let's read them out loud. Inuulit ko, malakas at sabay-sabay. Application number 1. Number 2. Number 3. Don't let fear stop you. Grace speaks through you. Grace fills your mouth. You need to trust His words. Step out. Grace sends you with purpose. Hindi nagkataon at hindi tsamba. Purposeful. He sends you with purpose. And the big idea is, in Christ, my next season is coming. Bishop, what is my next season? It is the season where grace gives you a voice to speak His words wherever God sends you. That is your next season, and your next season is coming. What is the big idea? In Christ, my next season is coming. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Sa mga nanonood sa broadcast, ito po ang simula ng iyong next season. This is the beginning of your new season. Receive Jesus, be saved, and your next season is today. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. Hihilingin ko po sa lahat ng mga kabiyayang narito, samahan natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast. Taas po natin ang ating 2 kamay. Ipikit ang mata. Iyuko ang ulo. At manalangin po tayo ng pagtanggap. Kung gagawin mo ito sa unang pagkakataon, ariin mo na isang personal mong panalangin. Kung minsang nagawa mo na ito, anak ka na ng Diyos. Pero hihilingin ko pa rin sa mabuti mong kalooban, gawin ito alang-alang sa mga bisita natin dito sa Bulwagan at maging sa mga nanonood sa broadcast
Manalangin po tayo. Sumunod tayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sinuman sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob man ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements. Doon sa mga nanonood sa broadcast, kunin po ninyo ang inyong communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-pirso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-pirso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay. Ipikit natin ang ating mata at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Minsan pa sabay-sabay, ano po ang big idea? Mas malakas pa. In Christ, my next season is coming. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast,
If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you. Thank you very much for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!